Hindi na lingid sa atin na sa Biblia, mga kapatid, maraming mga kwento ng himala ukol sa mga babaeng baog, subalit sila'y nagkaanak. Simulan natin halimbawa kay Amang Abraham, ang kanyang asawang si Sarah, at si Abraham ay kapwa matanda na at baog rin ang kanyang asawa. Pero nagkaanak sila dahil sa naniwala si Abraham sa pangako ni Yahweh at isinilang si Isaac sa mag-asawang matandang baog na ito. Natunghaya't napakinggan din natin, mga kapatid, sa unang pagbasa kung paanong si Manoah at ang kanyang asawang baog ay nagkaroon din ng anak na si Samson, na may tanging papel na magnailigtas at protektahan ang bayang Israel sa mga kaaway nitong Pelistio. Sa pamamagitan ni Samson ay naligtas sa pambubusabos ng mga kalaban ang bayang ito. At siyempre pa sa ating ebanghelyo, si Zacarias na asawa ni Elizabeth, kapwa matanda na rin, baog rin si Elizabeth. Pero heto ngayon, mga anak siya ng isang lalaki na tatawagin Juan. Sa kabilang banda, mga kapatid, si Jose at si Maria ay hindi naman baog. Subalit, nanganak din sila kay Jesucristo. At ito ang pikasukdulan ng himala na kahit walang pagtatalik na nangyari kay Maria at kay Jose, isinilang si Jesucristo at ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung meron mang isang bagay na kumun sa mga babaeng ito, mga kapatid, baog man o hindi, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanila dahil may tanging papel na gagampanan ang mga batang isisilang na ito sa kasaysayan ng pagliligtas mula sa lumang tipan kay Abraham hanggang kay Jesucristo na ating Panginoon. Kung kaya sinasabing napakaliwanag sa mga kwentong ito, mga kapatid, at sa marami pang kwento sa Biblia na ganitong uri na walang imposible sa Diyos. Mapangyayari niya ang bagay na imposible. Yung sa ating mga tao hindi posible, sa Diyos, o imposible sa tao, sa Diyos ay posibleng mapangyari niya ito. At tayong mga tao, kahit tayo marurunong, magagawa madaling ma-assemble ang maraming selula ng ating katawan, mga tissues, organs, system, sa iisang katawan, may isip, may kaluluwa, at may buhay. Anong karunungan ito? Di ba? Tayong lahat ay isang himala ng Diyos dahil sinilang tayong may buhay sa daigdig na ito. Hindi natin pwedeng i-duplicate ang ating sarili. Diyos lamang ang marunong kung paano niya pagagalawin ang espesyal na lilikhang ito, ang tao. Pero mga kapatid, ang tanong sa mabuting balita ngayon ay, sino ba talaga ang totoong baog? Kung babalikan natin ang ebanghelyong ito, ang totoong baog dito ay hindi lamang si Elizabeth, maging ang kanyang asawa na si Zacarias, naturingang pari sa matagal na panahon. Masunurin sila sa utos ng Panginoon. Halos araw-araw sila'y nag-aalay sa templo, nananalangin na magkaroon ng anak, at sa wakas, napakita ang anghel na si Gabriel upang ibalita na matutupad na ang kanilang panalangin.
Pero mga kapatid, ano ba ang naging reaksyon ni Zacarias? Hindi siya naniwala sa Anghel Gabriel. Parang sinabi niya na, ano? Magkakaanak kami, ang aking asawa'y baog. Imposible yan. Parang ganito ang dating ng mga pangungusap niya. Kung kaya siya'y napipi, nabingi, hanggang sa matupad ang balitang ito ng anghel at ipanganak si Juan Bautista. Kaya ang pagkabaog, mga kapatid, ay hindi lamang pisikal. Ang pagkabaog ay spiritual din. Dahil ang taong totoo na walang pananampalataya at di pinapanahanan ng Espiritu Santo, siya ay maituturing nating baog. Kung paanong ang mga babaeng itong matatandang baog ay patay ang sinapupunan dahil hindi na pwedeng mag-generate at mag-gestate ng isang sanggol. Ganon din ang taong salat sa pananampalataya. Hindi na rin pwedeng mag-gestate ng mabubuting gawa sapagkat patay ang sinapupunan, ang puso, kaluluwa ng taong hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Sinasabi, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay germ of the Holy Spirit, sapagkat si Kristo ang dating salita na nagkatawang tao at napunla sa sinapupunan ni Maria. Sa pamamagitan ng Espiritu, ang dating salitang ito nang mapunla na sinapupunan ng mahal na Birhen ay nangyari dahil sa Espiritu. Kaya the Word of God is the germ of the Holy Spirit. At ngayon, mga kapatid, ito rin ang hamon sa ating lahat, na mabubuhay lamang tayo sa pananampalataya kung sumasa atin at napanghahawakan natin palagi ang salita ng Diyos. Dahil ang Espiritu na mismo ng salita ang siyang magkakatawang tao sa ating pagkatao, sa ating puso at kaluluwa. Kung paano ang isang sanggol ay siyam na buwan na dinadala ng kanyang ina, tinatawag natin gestation. Ganon din naman ang salita na inaalagaan natin sa ating puso at kalooban. We will also gestate the Word of God through the Spirit, so much so that after some time, tayo ay magbubuntis, babae, lalaki. Ang taong nagbubuntis, karaniwan yung mga naglilihi, nagsusuka, naiiba ang hormonal balance ng katawan. Kaya may mga nararamdaman siya tulad ng morning sickness sa mga kababaihang nagdadalang tao. Sa mga tao na umuunlad unti-unti sa pananampalataya, sapagkat ginegestate niya ang salita ng Diyos, nagsusuka rin siya. At anong isinusuka niya? Ang kasalanan. Sapagkat kailangang matanggal ang kasalanan ng tao upang mabuhay ang punla ng salita sa puso ng tao. At habang nililinis siya at isinusuka niya ang mga kasumpasong panggawain ng kasamaan, unti-unti ring nabubuhay sa kanyang sinapupunan si Jesucristo. Pero sa totoo lang, tinanggap na natin sa sinapupunan ng simbahan si Jesucristo at ang kanyang Espiritu nung tayo binyagan. And that's why the gestation process continues after our baptism hanggang sa ngayon. Sapagkat kung hindi natin siya aalagaan, ang salita ng Diyos sa ating buhay, tulad ng mga baog na ito, we will never generate life, love, malasakit, kagandahang loob sa kapwa. Hindi natin pwedeng iluwal ang figura ni Jesucristo, malibang tanggapin natin ang kanyang salita at sa takdang panahon, buhayin tayo ng salitang ito sa pamamagitan ng Espiritu
at makagawa tayo ng mga bagay na kaaya-aya at naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, parang ang pagtatanong ng mabuting balita ay, sino kaya sa atin ang totoong baog na hindi namumuhay sa pananampalataya? Sapagkat kung ganon, tayo ay nasa dilim. Patay ang ating puso, patay ang ating kaluluwa, at hindi ito pagmumulan ng magagandang bagay tulad ng mga ginawa ni Jesucristo. Bawat isa sa atin ay may misyon. Ang mga isinilang na sanggol na nabanggit natin kanina mula sa mga patay na sinapupunan ay minarapat ng Diyos ng bigyan ng Espiritu sapagkat sila'y may mga papel na gagampanan. Tulad nila sa ating panahon, tayo rin ay may dahilan kung bakit tayo mga nabubuhay at iisa lamang. Nais ng Diyos na panahanan na tayo ng Kanyang Espiritu upang patuloy tayong maging kasangkapan ng pag-ibig, kagandahang loob ng Diyos. Kaya marapat lamang na sa umagang ito'y tayo magpurit magpasalamat sapagkat ang ating pinananabikan na si Jesucristong isisilang ay matagal lang isinilang. Sa katunayan, kung siya ang totoong Emmanuel, sumasa atin at kasama natin siya. At kung nabubuhay na tayo sa pananampalataya, bilang templo ng Diyos, ang ating kaluluwa, siya'y sumasa atin na. Kaya magalak tayo mga kapatid at umasa na tayo ay magtatagumpay. Sapagkat kung mga bagay na hindi magawa ng tao na imposible, posibleng gawin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang ating tinanggap. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang ating simbang gabi ay makahulugan. Sapagkat yung mga bagay kumisang hindi natin kayang resolbahan. Hidwaan sa pamilya, problema sa pera, at trabaho at mga relasyon ay pwedeng ituwid ng Panginoon. Para napunta upang mag-announce si Juan Bautista ng pagbabalik loob sa Diyos. Para naparito si Kristo kung wala rin naman siyang magagawa sa ating buhay. Tayo na lamang ang tutugon sa kanyang paanyayang ito. Nais niyang sumaatin palagi at sana'y tayo'y sumakanya rin naman. Kaya sa diwang ito mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating pagdiriwang, taglayang matinding pag-asa na ang Diyos ay mapagpala dahil kasama natin siya at sa pananampalatayang tunay at taimtim. Walang imposible na hindi mapangyayari ang Diyos tulad ng mga narinig natin at nasaksihan sa pagpapahayag ng mga pagbasa sa umagang ito. Magpasalamat tayo sa Diyos at pagpalain nawa ng Panginoon ang inyong pagsisimbang gabi. Amen.